Kabanata 6481. Napamura si Zhu, habang maaari kang mamuno sa mga kaharian sa ibaba ng third heaven, wala kang autoridad sa Yin's Void, third exotic space, at sa kabilang mundong larangan ng digmaan. Isang ay nagnanais na bisitahin ang mga kakilala sa Yin's Void. Sinusubukan mo bang pigilan ako? Matigas na tumugon si Tai Chi, maaari mong gawin ang anumang gusto mo, ngunit dapat siyang manatili. Maautoridad na sabi ni Zhu, natatakot ako na wala kang karapatang utusan siya. Siya ang pinili. Giit ni Tai Chi, kahit na, hindi niya maaaring labagin ang Law of Paths at pilitin ang kanyang daan sa Zymergy. Kung hindi, ang mga batas ay walang kahulugan, hindi ba? Huwag mo akong pilitin na ilantad ka. Nagdilim ang mukha ni Zhu. Natigilan, tumahimik si Tai Chi. Pagkatapos ng kasamang buntong hininga, dahan-daang sinabi ni Zhu, nang ninakaw mo ang Wohenfinite Pill, nakapasok sa 33rd Heaven, at nakamit ang Tai Chi Power at ang iyong kasalukuyang katayuan sa pamamagitan ng panloloko, kung hindi ka sana nagkapira-piraso at nagkalat ang iyong kaluluwa sa hangin. Nilabag mo ang batas ng mga landas sa harap niya ngunit hindi pinarusahan. Ang pinili ay napukaw at naligaw ng iyong mga pukana. Nahulog siya sa bitag mo sa sobrang galit. Si Tai Chi mismo ay nabulunan, ngunit ang Tai Chi gas na humahadlang kina Zhu at James ay mabilis na umikot habang siya ay labis na nagalit. Tumabi ka. Huwag mo akong pilitin na maging kalaban. Ikanaway ni Zhu ang kanyang kamay, tinamaan ng kanyang fly whisk ang Tai Chi gas gamit ang sinag ng gintong liwanag. Sa isang iglap, isang makitid na daanan ang bumukas, na nagpapahintulot sa kanila na makababa ng mabilis. Damn it! Umalangaw-ngaw ang galit na dagandong ni Tai Chi, ngunit napatunayang walang saysay. Samantala, pinilit ni Lucille na palayain si Hador mula sa pagkakahawak ng kapangyarihan ni Tai Chi sa kabila ng kanyang pagsisikap. Nang siya ay naubusan ng ideya, isang gintong liwanag ang bumaba mula sa kawalan at lumitaw sa tabi niya. Pagkatapos, lumitaw ang isang maputi buhok na matandang lalaki na nakasuot ng balabal, na nagpapalabas ng hangin ng kawalang kamatayan. Si Lucille ay likas na humawak ng kanyang sandata bilang pagbabantay. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, ikanaway ni Zhu ang kanyang kamay, nagpakawala ng malawak na gintong liwanag na bumangga sa kapangyarihan ng Tai Chi na pumipigil kay Hador. Sa isang matunog na kalansing, nabasag ang harang. Kaagad na sumunod, si Hador, na nakulong sa loob, ay umubo ng malaking dami ng dugo at bumagsak sa kawalan. Sumugod si Lucille para alalayan siya, nag-aalalang tumawag, Sir Hador. Namutla ang mukha ni Hador, at ipinilig niya ang kanyang ulo, umaagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nagmamadaling sabi niya, ayos lang ako. Bilasan mo. Niloko ni Tai Chi si James. Dapat natin siyang pigilan agad. Hindi napigilan ang pananabik nang makita si Zhu na nakatayo sa kanyang harapan, mabilis na hinawakan ni Hador ang kamay ni Lucille at bumangon sa kabila ng sakit na dumadaloy sa kanya. Bahagyang napabuntong hininga si Hador at nagmamadaling sinabi, Senior Zhu, the chosen one. Bago siya matapos magsalita, napansin niyang sumenya si Zhu sa kawalan, na nag-udyok kay Hador at Lucille na tumingin sa paligid. Nang makita ang kahanga-hangang tanawin, nagulat ang dalawa. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon, nababalot ng isang siksik na gininto ang liwanag at maraming masalimuot na ron. Sa pagmamasid dito, sa wakas ay nakadama ng kaganhawahan si Hador. He said appreciatively, salamat, nakialam ka sa oras. Kung hindi, ang pinili ay sumuko na sa pukana ni Tai Chi. Nanatiling tahimik si Zhu, pinapaypayan ang whisk sa kanyang kamay. Sa isang iglap, isang gintong liwanag ang bumaba mula sa langit at nagpapaliwanag sa Ying World. Ang pagkawasak ay agad na nabaligtad, at ang sigla ay naibalik. Ang mga nasirang gusali, bundok, bulaklak, halaman, at mga puno ay muling bumangon, muling isinilang sa kanilang dating kaluwalhatian. Ang pinakakahanga-hangang himala ay ang mga kaluluwa ng lahat ng nilalang na nasawi sa naunang labanan sa loob ng Ying World ay nagsama-sama sa ilalim ng ginintoang liwanag at nabuhay na mag-uli.
Nagulat sina Hador at Lucille, ngunit mabilis na lumiwanag sa tuwa ang kanilang mga mukha. Napasulyap si Zhu sa Years 1 Genesis Bell sa ibaba at napasigaw siya sa gulat. Biglang nagtanong si Hador, si James ba, maghanap tayo ng mapagkwentuhan. Ikanaway ni Zhu ang kanyang manggas, at ang kanyang kapangyarihan ay bumalot kay Hador at James. Pagkatapos, nawala sila sa lugar. Naiwan si Lucille na tulala. Sa sandaling iyon, si Lysia, na nakaupo sa Years 1 Genesis Bell, ay nagsabi, hindi kanya isasama. Siya ay isang sinaunang tao at nakita niya ang halos lahat ng bagay na makikita. Marahan na bumantong hininga si Lucille at lumapit sa Years 1 Genesis Bell. Nang marinig ang sigaw ng gobernador ng yang na nagmumula sa loob ng kampana, napakunot ang noo niya at nagtanong, hindi ba pwedeng patayin ko na lang siya? Sumagot si Lysia, bakit natin siya papatayin? Siya, maging talagang kapaki-pakinabang. Napabuntong hininga si Lucille, saka inabot ang kamay para hawakan ang Years 1 Genesis Bell. Malabo niyang naalala ang kampana na ginagamit upang subukan ang paglilinang at mga talento ng mga disipulo sa Timaeus sect. Ito ay lumago sa napakalaking lawak matapos itong makuha ni James. Biglang nagtanong si Lysia, anak ka ba ni Franciscus? Itinaas ni Lucille ang kanyang ulo at nagtanong, kilala mo ba ang aking ama? Tumango si Lysia, sumagot, nagkita na tayo dati. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong walang muwang. Ibinuka ni Lucille ang kanyang mga labi ngunit hindi mahanap ang tamang salita. Sa Ying World, sa loob ng misteryosong ipinagbabawal na lupain na naibalik. Ipinaabot ni Hador ang isang mapang eniayang galaw kay Zhu nang lumapag siya sa lupa, pagkatapos ay nagpatawag ng isang garapon ng Chaos Absent at inalok ito sa kanya. You understand me the best, itinuro ni Zhu si Hador at pinuri ito. Pagkatapos, tinanggap niya ang Chaos Absent ng may ngiti, ikiling ang kanyang ulo pabalik, at humigop ng isang masaganang paghigop. Marahan na bumantong hininga si Hador saka naglabas ng isa pang garapon ng Chaos Absent at lumapit kay James na nababalot ng gintong liwanag. Biglang namagitan si Zhu, na nagsasabing, siya ay nililinang ang Tranquil Art at hindi niya ito maiinom sa ngayon. Tumango si Hador bilang tugon. Tumalikod siya, ngunit biglang inalis ng puwersa ang Chaos Absent sa kanyang kamay. Paglingon niya, nakita niyang hawak ni James ang garapon ng Chaos Absent at ibinuhos sa bibig niya. Agad na napabulala si Hador sa tuwa, nako. Gising ka na. Mabilis iyon, sabi ni Zhu, winuwagayway ang kanyang kamay upang iwaksi ang gintong liwanag sa paligid ni James. Dahan-daang bumagsak si James sa lupa at naglakad papunta kay Zhu habang hawak pa rin ang Chaos Absent. Sa ilalim ng kinakabahang tingin ni Hador, yumuko si James at mahinahong sinabi, salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, sir. Sinuri ni Zhu si James at sinabing, talaga. Dapat kang magpasalamat. Gayunpaman, ang inner demon sa iyong puso ay hindi pa neresolba. Natahimik agad si James. Alam niyang ang kanyang inner demon ay umiikot sa kanyang asawa. Naglaro si Tai Chi ng isang mapanlinlang na panlilinlang sa pamamagitan ng sadyang pagdurog sa kalahati ng kanyang asawa bago siya. Nagalit siya, at nag-trigger ito sa kanyang inner demon. Nilamon siya ng galit, at muntik na siyang magdusa ng matinding kahihinatnan. Kumbinsido si James na kung hindi nakialam si Zhu, gagana sana ang tukonan ni Tai Chi, at siya ay nagmamadali sa kanyang pagkamatay nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Napabuntong hininga si Zhu. Ang pag-ibig ang pinakamahirap na baklod na dapat putulin. Ngunit tao ka, at ang pag-ibig ay isang hindi may iwasang hamon. Tumingin siya kay James at same time na sinabi, gayunpaman, dapat mong tandaan na ang liwanag at madilim na landas sa langit ay parehong mahalagang bahagi ng gobernador ng Yang. Kahit gaano pa sila magkaaway, hindi nila kayang wala ang isa't isa. Tumango si James, pagkatapos ay tumira sa isang kalapit na bato at nag-isip. Seryosong sinabi ni Zhu, hindi ko kailanman gustong makisali sa mga gawain ng 33 langit. Pero pinagkatiwalaan ako ng isang tao at gusto kong manatiling tapat sa kanilang mga kagustuhan. Sinulyapan niya sina James at Hador, pagkatapos ay nagpatuloy, sinabing, pareho kayong minamaliit ang Tai Chi. Nagulat si James at nagtanong, para sa akin. Nakangiting pagkumpirma ni Zhu, yeah.
Isinulat ni Yani ang unang kalahati, at isinulat ng tagapagtatag ng historical power ang ikalawang kalahati. Napagtanto nila na ang lumalalang salungatan sa pagitan ng Mark Isa's combat form at historical power ay lumalabas sa kontrol. Higit pa rito, manipulahin sila ng Tai Chi, at nagkaroon ng kaguluhan sa iba't ibang nilalang sa mundo. Nadurog ang puso nila sa pagdurusa at gusto nilang tapusin ito. Sa makatuwid, ginawa nila ang mga pamantayang ito upang makilala ang isang individual na may kakayahang gumamit ng parehong kapangyarihan, lumampas sa mga limitasyon sa paglilinang, at hadlangan ang mga kasuklam-suklam na pukana ng Tai Chi. Malalim na kumunat ang noo ni James at nagtanong, kung napagtanto nila ang isyu, bakit hindi sila mismo ang nag-ayos? Humigop si Zhu ng Chaos Absinthe at ipinaliwanag, hindi sila mapakali. Matapos nilang mapagtanto ang isyu, nagpalitan sila ng mga pananaw at naghiwalay ng landas. Pagkatapos, iniwan nila ang sakuna na ito para malutas mo. Iminulat ni James ang kanyang mga mata at bumantong hininga sa pagkagalit. Naisip niya, iyan ay uri ng pipi. Sila ang nagdulot ng gulo, ngunit inaasahan nilang may ibang maglilinis ng kalat. Ang dalawang pambihirang powerhouse na ito ay mukhang hindi masyadong responsable. Na parang nakikita ang iniisip ni James, tumawa si Zeus at sinabing, ang swerte mo at napili ka. At least hindi ka nila iniwan para asikasuhin ang gulo ng wala lang. Inihanda nila ang landas para sa iyo at inihanda ang titulong pinili para sa iyo. Sa tingin mo gusto ko sila? Kung hindi dahil sa asawa ko, hindi na sana ako nakatapak sa Genesis World. Mabubuhay na lang ako ng masaya kasama ang pamilya ko sa Dark World, naisip ni James. Biglang nagkaroon ng foreboding sensasyon si James, na parang isang pawn na minamanipula ng hindi nakikitang puwersa. Bumantong hininga si Hador at tumingin kay James, sinabing, sa mga taon na ginugol ko sa pagkakakulong ni Yin Tai Chi, nagkaroon ako ng sapat na oras para magnilay-nilay. Napagtanto ko na ang pagkuhalang sa Reyna muna ay hindi uubra. Iminumungkahi mo bang gumawa tayo ng mas unti-unting diskarte? Inangat ni James ang ulo, sinalubong ang tingin ni Hador. Tumango si Hador, oo. Ang Tai Chi ay may kontrol sa iba't ibang mundo sa loob ng mahabang panahon. Para maalis siya, kailangan nating magsimula sa pagputol ng mga sanga niya. Tumayo si James at sumabad, kalokohan. Wala akong pakialam sa mga plano mo o kung paano nag-ayos ang mga nauna sa akin. Para akong pinaglaruan para sa isang tanga, minamanipula na parang isang pawn, at pinilit pa akong maging hitman. Sa pagmamasid sa galit ni James, nagpalitan ng tingin sina Hador at Zhu, pagkatapos ay huminga ng mahina, sabay-sabay na umiling. Napapikit si James at mataimtim na sinabi, uulitin ko. Walang sino man ang maaaring magdikta kung ano ang pipiliin kong gawin o pilitin akong kumilos ng labag sa aking kalooban. Tinitigan ni Zhu si James na may matahimik na ngiti at nagtanong, kung gayon, hindi ba't ang pinakananais mong talunin ang Tai Chi? Natahimik si James. Habang sinasabi ni James ang pag-aalala, iniwas ni Hador ang kanyang tingin, nakitang-kitang nabibigatan ng pagkakasala. Pumirma si Zhu at sumagot, ang espiritu ng gobernador ng Yin ay kasing taas ng langit at natural na lumalaban sa dikta ng kapalaran. Malamig na tanong ni James, tadhana. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tadhana? Magiliw nang umiti si Zhu at nagpaliwanag, ang kapalaran ay isang paunang natukoy na kurso na itinakda ng batas ng mga landas. Naayos na ang dapat gawin at magagawa. Napapikit si James at nagtanong, hindi ba ang Supreme Path ay tungkol sa harmonious alignment sa kalikasan? Kung gayon, bakit kailangan ng mga batas upang mamahala sa atin? Ang paghahanay sa kalikasan ay isa ring hakbang-hakbang na proseso. Nakangiting paliwanag ni Zhu, ang pag-align sa kalikasan ay isa ring hakbang-hakbang na proseso. Imposible para sa lahat ng nabubuhay na nilalang na makamit ito mula sa simula. Mula sa pagsilang ng langit at lupa, tayo ay dumanas ng napakalaking pagbabago. Ang limang pangunahing yugto ay ang Taiyi Taichu, Taishi, Taisu, at Tai Chi. Mula sa kawalan, isang napakaraming bagay ang nabuo. Ang mga yugtong ito ay kilala bilang 5 Primal Evolutions. Ang panahong ito ay kilala bilang Hongrong Chaos Era. Pagkatapos nabuo ang Tai Chi, lumitaw ang Yin at Yang.
Kasunod nito, naghiwalay ang Kailanawan at Labo. Dahil dito, nagkaroon ng langit at lupa. Pagkatapos, ipinanganak ang 5 elemento, na humahantong sa unti-unting paglaganap ng lahat ng nilalang at maraming buhay. Ang kakanyahan ng mga magsasaka ay pakikiramay, pagtitipid, at pagiging hindi makasarili. Ngunit ang pinakahuling pagpapakita ng dakilang Dao ay nasa mga buhay na nilalang, at habang sila ay nagbabago, sila ay hindi maiiwasang magkaroon ng mga emosyon at pagnanasa. Ang paglitaw ng pagnanasa ay likas na nagdudulot ng kasakiman, galit, kamangmangan, pagmamataas, hinala, na humahantong sa mga alitan, karahasan, pang-aapi, at panlilinlang. Lumipat ang tingin ni Zhu kay James na matamang nakikinig. Kung hahayaan natin ang kalikasan na tahakin ang landas nito, hindi ba't kasabwat ang kasamaan na hayaan ang mga buhay na nilalang na magpatuloy sa mga nakapipinsalang pagnanasang ito? Sa mundong walang batas, hindi mananaig ang kabutihan sa kasamaan, at hindi rin magkakaroon ng pagkakataon ang mahihina na mabuhay laban sa malalakas. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, may mga batas kaya para pigilan sila? Nakangiting sabi ni Zeus, ang mga pagpigil ay pansamantala lamang. Ang mga hangarin ng mga nabubuhay na nilalang ay likas. Paano sila malulutas ng sapilitang pagpigil? Ang paggabay sa mga nabubuhay na nilalang na ihatid ang kanilang mga pagnanasa tungo sa mapagkawang gawa ay napakahalaga. Napaisip si James, paglilinang. Ang lahat ng mga hangarin ay maaaring matupad sa pamamagitan ng masigasig na paglilinang, na humahantong sa isa sa mas mataas na taas at marahil ay umabot sa Declon rank. Nakangiting sang-ayon ni Zhu, tama. Ang landas ng paglilinang ay may kapangyarihan upang matupad ang anumang pagnanais ng mga nilalang at humimok ng mga kakilakilabot na individual mula sa magkakaibang mga pinagmulan upang simulan ito. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Zhu, tanging ang tinatawag na 33 langit lamang ang nagpakita sa kanya ng mga bagay sa isang bagong liwanag. Ang 33 langit ay hinati sa 24 na Desir Heavens, ang 4 na Johert Heavens, ang 4 na banal na langit, at ang Tai Chi Grand Temple. Sa loob ng 24 na Desir Heavens ay ang 9 Lower Heavens, 9 Middle Heavens, at 6 Upper Heavens. Ang mga nakakultivate sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation ay maaaring makapasok sa 9 Lower Heavens. Ang mga taong ang cultivation ay umabot sa rurok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation ay pinahintulutan sa 9 Middle Heavens. Ang 6 Upper Heavens ay binuksan lamang sa mga nakaabot sa Years 1 Dale Ranks Consummation. Samantala, ang 4 Johert Heavens ay kumuha lamang ng mga cultivator sa 1st Zeklan rank. Ito ay pinamamahalaan ng Tai Chi's 3 talents and 4 symbols. Kinokontrol ng mga gobernador ng Yin at Yang ang 4 na banal na langit, at ang mga powerhouse lamang sa 5th Zeklan rank at pataas ang pinapayagang makapasok. Samantala, tinanggap lamang ng Tai Chi Grand Table ang mga nakaabot sa Declon rank, at dito rin naninirahan ang Tai Chi. Ang 33 langit na ito ay orihinal na napakalinaw na hinati at hierarchical. Ang bawat langit ay may iba't ibang dami ng mga mapagkukunan ng paglilinang, at ang mga kakayahan sa paglilinang ng mga nilalang na inaalagaan ay likas na naiiba. Gayunpaman, natakot si Tai Chi na ang isa pang powerhouse na nasa ibaba niya ay maabot ang ranggo ng Declon at magbanta sa kanyang posisyon. Para sa kanyang makasariling interes, tinatakan niya ang 33 langit, na may pinakamaraming mapagkukunan, na hindi pinapayagan ang sinuman na makapasok. Ang resulta, ang lahat ng mga nilalang sa mundo ng Tai Chi, kahit na ang kanilang paglilinang ay umabot na sa rurok ng ika-9 na kapigatian ng Years 1 Dale rank, ay hindi na makakaakyat sa langit at makapagpapaunlad pa. Ang pinakamataas na nabubuhay na nilalang ay maaaring maabot ay ang consummation ng Year Asean Dale ranks 9th Tribulation. Sa huli, nakabuo sila ng tinatawag na quasi-Declon rank para linlangin ang kanilang sarili. Matapos pakinggan ang salaysay ni Zhu, nagulat na nagtanong si James, hayaang lumalaban si Tai Chi sa Law of Paths, kaya bakit walang anumang aksyon na ginagawa laban sa kanya? Sumagot si Zhu, ang batas ng Tai Chi ay namamahala sa lahat ng bagay sa ilalim ng 33 langit. Hanggat hindi aalis si Yeria sa 33 langit, ang batas ng mga landas ay hindi makikialam.
Nakakatawa, sagot ni James. Nilingan niya si Hedor at tinanong, hindi mo ba ito nakikitang walang katotohanan? Marahan na napabuntong hininga si Hedor, ganito kasi. Ikaw ay pinukaw ni Tai Chi, nahulog sa kanyang bitag, at sapilitang pinasok ang Zymergy. Kung hindi nakialam si Zhu sa oras, tiyak na napatay ka ni Tai Chi. Kahit na ang batas ng mga landas ay walang ibang pagpipilian kundi ang pumayag. Yumigting ang mga kamao ni James habang nakikinig. Maaari bang patuloy na mag-regenerate ang kanyang mga clone? Kumunot ang noo ni James. Tumango si Zhu at sumagot, theoretically, yes. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay mababawasan pagkatapos ng bawat kamatayan. Napabuntong hininga si James, napagtanto kung bakit kilala ang Tai Chi bilang isang mabigat na pag-iral. Posible lamang na alisin siya sa malawak na pagpaplano. Pinagsalikop ni Hedor ang kanyang mga kamay kay Zhu at nagtanong, dahil alam mo na ang ugat, dapat mayroon kang paraan upang malutas ito, tama? Tumigil sandali si Zhu. Pagkatapos, isang tawa ang lumabas sa bibig niya. Itinuro niya si Hedor, na nagsasabing, ikaw ang dakilang patriarch ng Ying World at nagsisilbing commander dito. Ako ay umatras mula sa pakikialam sa mga makamundong bagay sa nakalipas na panahon. Kung tuturuan kita, labag ako sa kalikasan ng kataas-taasang landas. Mapagpakumbaba na sinabi ni Hedor, naging malapit kayong magkaibigan ng aming founder at hindi mo kami maaaring iwan. Bigla siyang yumuko ng malalim at humiling, I beseech your guidance, Sir Zhu. Mangyaring paliwanagan kami kung paano malutas ang aming problema. Marahan na bamantong hininga si Zhu, kahit nasabihin ko sa iyo, kailangan natin ng makikinig. Nang mapagmasdan ang kanilang mapagpanggap na kilos, inikot ni James ang kanyang mga mata at sinabing, sige. Putulin ito. Pinapagod mo ako. Diretso sa punto. Babalik pa rin ako sa Genesis World. Sina Hedor at Zhu ay nagbahagi ng nakakaalam na tingin at sabay na tumawa. Pagkatapos, iniabot ni Zias ang kanyang kamay at nagsiwalat ng isang nagniningning na butil. Tapos, sabi niya, ubusin mo ito. Itatago nito ang iyong pagkakakilanlan kapag umalis ka sa Yin's Void. Hindi ka makikilala ng mga nasasakupan ng Tai Chi. Sa katunayan, si Tai Chi mismo ay maaaring hindi ka makilala. Tinitigan ni James ang globo sa kanyang kamay at nagtatakang nagtanong, maaaring itago ng bagay na ito ang aking aura at baguhin ang aking hitsura. Nakangiting sabi ni Zhu, oo naman. Ito ang Hongrome Hidden Bead. Ito ay binago ng likas na Wuya Essence. Ito ay katulad ng iyong Years 1 Genesis Bell. Nanlaki ang mga mata ni James nang tanggapin ang perlas, pinagmasdang mabuti. Ang butil, na hindi mas malaki kaysa sa hinlalaki ng isang may sapat na gulang, ay naglabas ng isang aura ng walang hangganang misteryo. Pagkatapos mag-isip-isip, biglang nagtanong si James, kung ikakain ko ang butil na ito, maaari ba akong palihim na bumalik sa Genesis World na may hitsura at magkaroon ng bagong pagkakakilanlan upang magsimulang muli? Natigilan si Zhu sa tanong nito. Sabi ni Hedor habang nakangiti, you're bold and resolute. Gayunpaman, kung minsan ang isa ay dapat matutong umangkop. James interrupted, ako ay hindi isang walang kabuluhang tao na nagmamalasakit sa hitsura o pagmamataas. Ang inaalala ko ay ang pagiging praktikal ng diskarteng ito. This does present as an issue. Tumingin si Zhu kay James at ngumiti, I haven't personally tried it before, but you can try it. Dahan-daang itinaas ni James ang butil sa kanyang bibig at nilunok iyon. Sumigaw si James, niloko mo ako. Kaagad pagkatapos ubusin ang butil, si James ay tila sumailalim sa walang katapusang pagpapahirap. Bumangon siya sa hangin, gamulong-gulong at umiikot ng marahas sa kawalan, ang kanyang mga galaw ay mali-mali at magulong. Ang kanyang itim na damit ay agad na ginutay, na nagpapakita ng kanyang ultimate golden body. Ilang nakakatakot na puwersa ang agad na lumitaw at lumundag sa ibabaw ng kanyang katawan. Tumayo sina Zhu at Hedor, nanunood ng may kaba na pag-asa. Sir Zhu, what's happening? Pagkatapos ng ilang sandali ng tensyonal na katahimikan, biglang nagsalita si Hedor, may halong pag-aalala ang boses. Marahan na napabuntong hininga si Zhu, that's a mystic item, after all. Kapag ito ay sumanib sa katawan, ang isang tao ay walang alinlangan na makakaranas ng sakit.
Pero pagkatapos ng sakit, marami siyang makukuha. Nababalisa si Hedor habang pinagmamasdan si James sa matinding sakit, na nagpupumiglas sa kawalan. Si James ang beacon ng pag-asa para sa Ying World, at anumang sakuna ay magkakaroon ng makabuluhang epekto. Habang tinitiis ni James ang napakasakit na pangunahin, nawala ang kanyang katinoan at patuloy na naghagis ng iba't ibang supernatural powers upang pagaanan ang kanyang sarili. Habang umiiyak sa matinding paghihirap, kumunot ang kanyang mga pisngi, namumuo sa iba't ibang anyo. Mapilit na nakiusap si Hedor, hindi mo ba ako matutulungan? Same time na umiling si Zhu at sinabing, ang butil ay nasa proseso ng pagkilala sa amo nito. Hindi kami maaaring makialam, o magreresulta ito sa isang backlash. Nag-aalalang gumalaw si Hedor ngunit wala siyang magawa. Biglang sumabog ang katawan ni James na may nakakatakot na kulay abo, puti, at itim na puwersa, na agad na bumalot sa Ying World. Maging sina Hedor at Zhu ay nagtakip ng kanilang mga mata nang kumalat ang nakakasilaw na liwanag. Maya-maya, unti-unting nawala ang mga ilaw. Natahimik na si James at nakaupo sa isang lotus position sa kawalan, napapaligiran ng tatlong kulay na ilaw. Magbabago ang anyo at anyo ni James sa bawat pagliko ng mga sinag ng liwanag. Ang kanyang mga pagbabago ay hindi na naulit, at ang kanyang aura ay palaging hindi nakikita. Sumilip si Hedor sa kawalan, kitang-kita ang kanyang pananabik. Ito ay isang tagumpay. Hindi ko akalain na ang Hongrome Hidden Bead ay sobrang kakaiba. Magsasalita pa sana siya, naramdaman niyang may biglang tumapik. Sa balikat niya. Lumingon siya ngunit wala siyang nakita. Sa sumunod na sandali, natigilan siya sa pagkabigla nang biglang mawala sa kanyang kamay ang kanyang Chaos Absinthe. Napabulala si Zhu, invisibility. Sa gulat ay napalingon din si Hedor. Sa sandaling iyon, isang misteryosong puwersa ang tumagos sa kawalan at hiniwa ang ilang hibla ng kanyang puting balbas na nyebe. Habang nalilito pa rin, napansin niya ang itim, kulay abo, at puting mga ilaw sa kanyang harapan. Mabilis silang nagsanib at naging isang gwapo ngunit hindi pamilyar na lalaki. Hawak ng lalaki ang isang garapon ng Chaos Absinthe sa isang kamay at ilang stand ng Snow White hair sa kabilang kamay. Matagumpay siyang ngumisi sa kanila. J. James. Kumaibot ang mga labi ni Hedor, puno ng gulat ang mga mata. Humigop ng Chaos Absinthe ang binata. Pagkatapos, ang mga ilaw na may mga kulay ng abo, itim, at puti ay kumikislap bago nagsama-sama sa anyo ng isang nasa katanghaliang gulang na Ginoo na nagpapalabas ng aura ng kakilakilabot na lakas at nagkaroon ng pang-akit ng kapanahunan. Si Hedor ay nakatayo sa ganap na pagkamangha, lubos na hindi makapagsalita. Samantala, si Zhu sa kanyang tabi ay hinahaplos ang kanyang puting balbas na may maliwanag na kasiyahan. Sa susunod na sandali, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagbago, sa pag-aakalang ang eksaktong pagkakahawig ni Zhu, at ginaya siya, hinahaplos ang kanyang puting balbas na nyebe. Itinuro ni Hedor ang lalaki at napabulalas, ito ay hindi ka panipaniwala. Namangha ako. Kaya ito ang tunay na kapangyarihan ng Hongrome Hidden Bead. Pagkalabas pa lang ng mga salita sa kanyang mga labi, ang lalaking may kahawig ni Zhu ay biglang nanghina, bumalik sa orihinal na anyo at tangkad ni James. Agad niyang pinaupo ang sarili sa isang lotus na posisyon sa lupa, nakatuon sa pagsasaayos ng kanyang paghinga. Nagulat at natuwa si Hedor kay James, incredible, simply incredible. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ko ang gayong walang pigil na pagbabago. Magiging madali para sa iyo na talunin ang mga kalaban. Hindi ka sapat na sanay. Nakangiting lumapit si Zhu kay James, summoning a golden elixir and administered it into James' mouth. Maya-maya pa, ang buong katawan ni James ay kumikinang sa kulay abong liwanag. Maya-maya, binuksan niya ang kanyang mga mata at muling itinaas ang kanyang ulo. Si Hedor ay tumawa ng buong puso, yumuko ng may paggalang, at sinabing, "Congratulations, James." Sinabi ni James, ang Hongrome Hidden Bead ay talagang maginhawa, ngunit nakakaubos ito ng malaking halaga ng enerhiya, lalo na ang invisibility. Sa aking kasalukuyang reserba ng Hongrome Energy, maaari ko lamang itong mapanatili sa maikling panahon.
Maaaring mas praktikal na gamitin ito para baguhin ang hitsura ko at itago ang aura ko. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa lupa, magalang na yumuko kay Zhu, at ikinulong ang kanyang mga kamay, na nagsasabing, "Salamat." Sagot ni Zhu, "No need to thank me. Ito ay hindi sa akin sa simula." Pagkatapos lumapit kay James, bumulong siya, "Ninakaw ko ito sa batas ng mga landas." Napatingin si James kay Zhu na may halong hindi makapaniwala at saya, at saka sabay na tumawa ang dalawa. Si Hedor, nakatayo sa tabi, ay mukhang naguguluhan. Ibinuka niya ang kanyang mga labi ngunit nanatiling tahimik. Pagkatapos ng maikling paghinto, ipinatong ni Zhu ang isang kamay sa balikat ni James. Sa isang pambihirang supernatural power, mabubuhay ka sa Genesis Worlds. Gayunpaman, dapat kong babalaan ka na pigilin ang pagsisikap na masira ang Zymergy bago mo maabot ang Declan rank. Matalino ka at dapat marunong kang humawak ng Tai Chi. Gayunpaman, umaasa ako na maaari kang bumuo ng isang matatag na pundasyon. Gamitin ang parehong kahinahunan at lakas at gumuhit mula sa kaibuturan ng iyong mga kakayahan. Mataimtim na tiningnan ni James si Zhu at tumango, "Salamat, Senyor, sa iyong paggabay." Magiliw na ngumiti si Zhu, pagkatapos ay tumalikod na may nakaka-relax na hangin. "Sige, tinulungan kita sa pagtupad sa mahalagang gawaing ito at binayaran ko ang aking utang. Mula sa puntong ito, hindi na ako magkakaroon ng utang na loob sa sinuman." Pagkatapos, sumulyap si Zhu kay Hedor at sinabing, "Panahon na para ibalik ang hanggal kong disipulo, tama ba?" Nagulat sa biglaang tanong, yumuko si Hedor nang may paggalang at nakangiting sumagot, "Sigurado ka bang babalik siya sa iyo?" Malumanay na tugon ni Zhu, "Kung ito ang nakaraan, hindi niya gagawin. Ngunit ngayong ipinagmamalaki ng Genesis World ang isang bagong powerhouse, hindi na niya iyon mababago." Isang huling sulyap ni Hedor kay James, tumawa, at saka tumango bilang pagsang-ayon. Ikinaway ni Zhu ang kanyang kamay, at isang surge ng enerhiya ang dumaloy sa kawalan. Sa isang kisap mata, isang nakagigimbal, nakamamatay na aura ang lumabas, na naging anyo ni Clayton, na agad na bumagsak sa lupa. Nang makita ni Clayton si Zhu, mabilis siyang lumuhad at bumati, "Guro. Matagal mo na bang pinagbigyan ang sarili mo? Oras na ng pag-uwi mo," Zhu stated without entertaining any further discussion. Tumayo si Clayton. 1/3. Tumingin siya kay Zhu, saka bumaling kay James bago bumantong hininga. Samantala, si James naman ay tulala. Napabulala si James, "Hindi, teka. Ha? Why ikaw si Mr. Ang master ni Clayton." Lumingon si Zhu kay James at sinabing, "Mr. Clayton. Kami ni Yanni ay nagsasalo-salo ng buhay at kamatayan. Ikaw, bilang kahalili ni Yanni, ay nasa parehong hierarchy bilang Clayton. Magiging anyo na ako ng pambabala kung tatawagan mo siya sa pangalan niya." Gulat na napatingin si James kay Clayton. Sa wakas, nalutas ni James ang isang palaisipan. Nagtataka siya kung bakit walang kahirap-hirap na nagawa ni Clayton na samuka ng dugo ang clone ng Tai Chi sa isang strike noong sila ay nasa Genesis World. Bukod dito, hindi siya nagpakita ng anumang takot sa Tai Chi. Ito ay hindi lamang dahil sa kanyang kakilakilabot na lakas kundi dahil mayroon siyang isang makapangyarihang amo sa likod niya. Dahil sa koneksyon na ito, si Clayton ay maaaring mag-utos ng paggalang at paghanga ng maraming kakilakilabot na individual sa mundo ng Ying sa kabila ng pagkakaroon lamang ng 7-star combat power. Gayunpaman, isa pang tanong ang bumungad sa kanyang isipan. Oras na para umuwi. Tumingin si Clayton kay James at biglang ngumisi, sinabing, "Ibinibigay ko sa iyo ang responsibilidad na pangalagaan ang mundong ito. Hindi naman parang may namamatay." Tara na. Pagkatapos magsalita, iwinagayway niya ang kanyang whisk, at isang gintong liwanag ang bumalot kay Clayton. Sa susunod na sandali, nawala ang dalawa. "Hindi ako makapaniwala na aalis na lang siya ng ganito," sabi ni Hedor, na tila nag-aatubili. Bulong ni James sa sarili niya, nakakagulat. Si Clayton ay kanyang disipulo. Ani Hedor na may bahid ng inis sa tono, "Bigla kong naalala na nagpaalam lang pala siya sa iyo. Hindi siya umimik sa akin. Napakawalang puso ng lalaking iyon. Binigyan ko siya ng napakaraming alak natin." Awkward na tumawa si James. "Ano kaya ang masasabi niya sa iyo?
Baka ayaw na rin niyang bumalik. Mataimtim na nagtanong si Hador, gaano karami ang alam mo tungkol sa kanya? Alam mo ba kung bakit siya sumuko sa kanyang katayuan at pumunta sa isang maliit na lugar tulad ng sa amin? Umiling si James. Tsismis ni Hador, katulad mo rin siya. Nahuli ng pag-ibig. Nanlaki ang mga mata ni James sa pagtataka ng magtanong, sino ang asawa niya? Nakangiting paglilinaw ni Hador, single siya at walang asawa. Nagkikimkam siya ng nararamdaman para sa isang taong hindi niya kayang makuha. WHO. Tanong ni James. Napabuntong hininga si Hador, ang ina ni Lucille, si Celeste Babs. Siya ay naging biktima ng isang pag-ibig na hindi nasusuklian. Matapos makita si Lucille, tiyak na nadurog ang kanyang puso. Gulat na tumingin sa kanya si James, nagtanong, anak ni Zachary, Lucille? Pagsingit ni Hador, na biglang napatigil si James. Hindi siya anak ni Zachary. Ang kanyang ama ay si Franciscus, at siya ay nagmana ng isang Velino body. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Pagkatapos nito, detalyado ni Hador ang sage ni na Celeste at Franciscus. Naging malamig ang mukha ni James nang sabihin niyang, si Celeste ay nagtiis ng kahihiyan at napakalaking pasanin para tumulong na iligtas ang lahi ni Franciscus. Dapat siyang purihin bilang isang bayani. Ang tono ni James ay may kapansin-pansing hangarin na pumatay habang nagtanong siya, alam ba ni Clayton? Sinulyapan ni Hador si James at sumagot, kung alam niya, ang Ying World ay babaha ng dugo. Gayunpaman, siya pa rin sa huli ay selyuhan at parurusahan. Kahit ang kanyang amo ay walang kapangyarihang iligtas siya. Nakakunot na kilay na tanong ni James, dahil ba ito sa mga pukana ni Tai Chi? Marahan na napabuntong hininga si Hador, hindi lang iyon. Inalis ni Clayton ang kanyang sariling cultivation base at pinalayas mula sa Zymergy. Gayunpaman, ang kanyang mga kapangyarihan ay pinakamataas pa rin sa Genesis Worlds. Siya ay pumatay ng ilang mga powerhouses dito at doon, ngunit si Tai Chi ay pumikit dahil kay Zhu. Gayunpaman, kung siya ay pupunta sa isang massacre sa Tai Chi World, ito ay magiging ibang kwento. Si Clayton ay nagsagawa rin ng mahusay na pagpigil. Paano naisip ni James na uminom ng alak sa oras na ito? Ano kaya ang iniisip niya? Makipag-away ba siya habang lasing? Iniisip ni Hador kung makakaligtas ba siya sa kakayahan ni James. May natitira bang bote? Tanong ni James. Hindi mapalagay si Hador. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang bote ng Chaos Absinthe ang lumitaw sa harap ni James. Binuksan ni James ang bote at ininom ang kalahati nito. Ang kanyang buong katawan ay nilamon ng Chaos Essence. Nang makita niya iyon ay natarante si Hador. Malapit nang magalit si James. Kikilos na sana siya. May paparating na bagyo. Gayunpaman, huminto siya saglit bago tinapos ang Chaos Absinthe sa bote. Itinapon niya ang bote, dahilan para bumasag ito sa bato sa malapit. Nabasag agad. Dahil doon, kinilig si Hador. Sabi ni James, bigyan mo pa ako ng isang bote. Namula ang mukha ni Hador. Hindi siya naglakas loob na huminga. Binigyan niya si James ng isa pang bote. Ininom muli ng huli ang lahat. Ilang beses naulit ang eksenang ito. Napilitan si Hador na maglabas ng 8 bote ng Chaos Absinthe. Nawala silang lahat dahil kay James. Kaya naman, nalungkot at naghihirap si Hados. Nakumbinsi siya nito na ang pinili ng daan ay nagsisikap na lasing ang sarili upang parusahan siya. Hindi kasi maibaba ni James ang pride niya kapag matino na siya. Nang hihilingin na sana ni James kay Hador ang ika-9 na bote ng Chaos Absinthe, nabasag ang huli. James, sabihin mo lang sa akin kung paano mo ako gustong parusahan. Hindi mo na kailangan gawin ito. Ilang bote ng Chaos Absinthe ang natitira mo. Pinutol siya ni James. Saglit na nag-iisip, kinakabahang sinabi ni Hador, may ilan pa. Gusto ko ang kabuuang bilang. Sinaman siya ng tingin ni James. Ang ibig kong sabihin ay ang dami ng bote sa buong Ying World. Nagulat si Hador. Napahiyaw siya, plano mo bang sayangin silang lahat? Sa tingin ko, mas mabuti kung patayin mo kaming lahat. Bakit ang liit mo? Ngumuso si James at sinabing, ilang daang bote lang ang gusto ko. Kapag nakaalis ako dito, makakapag-pull din ako ng koneksyon para sa Ying World. Pumikit si Hador at mapait na tumili sa kanyang puso.
Naunawaan niya na ginamit ng pinili ng daan ang katotohanan na pinalaya ang kanyang asawa para ay blackmail siya. Kung tumanggi siyang ibigay kay James ang Chaos Absinthe, masisira ang kanilang relasyon. Naisip ni Hedor, Yin Gobernador, paano ka makakatingin sa isang sakuna? Kung wala ka, walang makakapigil sa kanya. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, tila nagdesisyon si Hedor. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ikinaway ang kanyang kamay. Sa isang iglap, isang bugzo ng itim na hangin ang dumaan sa buong Ying World. 12 ng bote ng Chaos Absinthe ang lumipad papunta kay James. Ito lang ang mayroon tayo. Masakit na sinabi ni Hedor, pakiusap, dahan-dahan lang. Ang alak na ito ay hindi maaaring gawin. Sa isang kisap mata, humarap si James sa Year Swan Genesis Bell. Nang marinig ang pag-iyak ng Yin Tai Chi sa kampana, hindi niya maiwasang magtanong, hindi ba niya ipinakita ang kanyang orihinal na anyo? Medyo mahirap. Sa Year Swan Genesis Bell, hinawakan ni Lizia ang baso ng alak at pinagpag ang kanyang mga binti. Ang kanyang hitsura ay nagpatibok ng puso ng mga tao. Umupo sa tabi niya, tumingin si Lucille kay James. May gusto siyang sabihin pero nagpasya siyang huwag na lang. Nagtaas ng kamay si James. Isang soundproof barrier ang lumitaw. Pagkatapos, tinitigan niya si Lucille. Noong nakaraan, siya ang Grand Priestess ng Mount Marty Alice, na napakaganda. Kadalasan, siya ay isang pervert na gustong matulog sa ibang mga lalaki. Ngayon, nagbago na siya. Siya ay naging anak ni Franciscus mula sa anak ni Zachary mula sa symbiotic blood curse. Ang mga kapalaran sa kanya ay malamang na hindi sapat upang masakop ang kanyang kakaiba at maligalig na karanasan sa buhay. Ngayon, nagising na niya ang katawan ni Gladwin. Namana rin niya ang alaala ni Celeste. Nasasaktan siya. Si Lucille ay may sama ng loob sa maraming tao, ngunit hindi niya kayang pumatay ng sinuman. Nakaka-relate si James sa kanya. Gayunpaman, habang nakatitig si James kay Lucille, nakatitig din si Lucille kay James. Alam niyang may history sila ni James, pero magkaibigan lang sila na dumaan sa buhay at kamatayan. Walang sinuman sa kanila ang makalampas sa linyang iyon. Aalis na ako. Biglang sinabi ni James, gusto mo bang sumama sa akin? Pwede ba? Tanong ni Lucille. Natigilan si James. Tapos, bumantong hininga siya. Maaari kong ibigay sa iyo ang iyong mga kaaway, ngunit, kung nakaraan na iyon, hindi ko magagawa. Pinutol ni Lucille si James. Pero above 7 stars na ako ngayon. Sa kasalukuyang kakayahan ko, dapat sapat na. Sige, tumango si James. Ngunit kailangan mong makinig sa aking mga pagsasaayos. Nanatiling tahimik si Lucille. Sa oras na ito, ipinulupot ni Lizia ang kanyang braso sa kanyang leeg. Isipin mo ang tatay mo. Kung wala kang planong maghayganti, ang wakas ay mauuwi sa trahedya. Napaangat ito ng ulo ni Lucille. Sige. Hanggat kaya kung maghayganti, papakinggan kita. Napangiti si James, nakahinga ng maluwag. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay sa soul space sina Lucille, Lizia at ang Year Swan Genesis Bell. Pagkatapos, umungal si Yin Tai Chi at bumaril sa langit. Nonetheless, the moment she flew, she cried out in pain because of James. Bumagsak siya sa lupa ng marahas. Ayaw ka ring bumalik ni Tai Chi. Isang nakakatakot na misteryosong kapangyarihan ng kulay abo, itim, at puti ang dumampi sa katawan ni Yin Tai Chi. Habang mabilis na umiikot ang tatlong kulay, napagtanto ni Yin Tai Chi na siya ay nababato. Naging bato ang katawan niya mula pa hanggang baywang. Pagkatapos noon ay muling nag-wave ng kamay si James. Sa malayo, ang gobernador ng Yang, na binugbog ni Clayton, ay humarap sa kanya. Wala kang kwenta ngayon. Tinitigan ni James ang gobernador ng Yang. Ikaw dapat ang aking cultivation resources. Tapos, inabot niya ulit. Sabay-sabay, isang sinag ng kahanga-hangang kapangyarihan ng tatlong kulay ang bumalot sa gobernador ng Yang. Ang kanyang kapangyarihang pangkasaysayan ay mabilis na hinihigop. Kasunod ng masakit na pag-iyak ng gobernador ng Yang, ang kanyang katawan at mukha ay naging pangit. Sobrang sakit ang naramdaman niya. Ang kanyang cultivation rank ay bumaba mula sa Zeklan rank hanggang sa peak ng Consummation Years 1 Dalem ranks 9th Tribulation. Tuloy-tuloy itong bumaba hanggang sa naabsorb na ni James ang lahat ng kapangyarihan niya.
Ang masama mo. Hindi ako papayag na mag-reincarnate ka, sabi ni James. Pagkatapos, lumitaw ang isa pang sinag ng kapangyarihan ng tatlong kulay. Agad nitong tinatakan si Yin Tai Chi, na bumalik sa kanyang orihinal na anyo, at ang gobernador ng Yang. Sa oras na ito, sa Tai Chi Grand Temple of 33 Heavens, nanginginig ang isang ilusyonaryong black and white figure. Agad siyang nagluwa ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo. James, hindi tayo magkasundo. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang mga kamay. Isang sinag ng banal na liwanag ang tumama sa 33 langit. Sabay-sabay, kumalat ito patungo sa 3,000 dakilang mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis world. Iniutos ni Tai Chi na ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo, sinumang pumatay kay James at sa Dark Demons, ay bibigyan ng cultivation ng Zeklan rank at maaaring maglakbay sa third heaven. Ang sinumang mamumuno sa isang hukbo upang sakupin ang Fourlet Land, Skynet at Yin's Void ay gagantimpalaan ng 3 golden bodies at bibigyan ng cultivation ng Zeklan rank. Ang lahat ng kalahok sa ibaba ng peak ng Years 1 Dale Rank's 9th Tribulation ay agad na madaragdagan ang kanilang cultivation sa peak ng Consummation Years 1 Dale Rank's 9th Tribulation. Ang dalawang utos na ito ay ipinadala sa lahat ng mundo, na nagdulot ng agarang sensasyon sa mga mundo. Ang mga pangunahing sekta at mga puwersang ortodokso sa Genesis World ay handang kumilos. Nagsimula silang magkaisa sa isa't isa para hanapin ang kinaroroonan nina James at Dark Thea. Kasabay nito, sa labas ng Skynet, ang Fourlet Land, at ang Yin's Void, nagsimula ang isang kaguluhan. Nagtipon ang mga powerhouse. Nagsimula ang isang matinding at walang uliran na labanan sa mga mundo. Sa oras na ito, si James ay nasa Arian Hall din na nagtitipon ng kanyang mga nakaraang kasama. Nagtipon dito sina Zavian, Yemima, Wyatt, Zavas, at ang iba pa. Nakatingin sa kanilang pamilyar na mga mukha, ngumiti si James, na natutuwa. Malaki ang natamo nila sa kanilang paglalakbay sa Jert region. Naabot na ng lahat ang 4-star combat power. Ito ay katulad ng Years 1 Dale Rank's 5th Tribulation of Genesis World. Lahat ba ay darating? Nakangiting tanong ni James. Nagpalitan ng tingin si Zavian at ang iba bago ngumiti at tumango. Huwag mong isipin na kailangan mong sumama sa akin ngayon. Napabuntong hininga si James at sinabing, linangin mo muna hanggang sa 7-star combat power sa Ying World. Kapag umalis kayo sa Ying World, kayo ay magiging mga tunay na powerhouse. At the same time, kung gusto ninyong lumabas, you guys should wait until I clear the road leading to the Fourlet Land. Makakaalis na kayo. Nang marinig iyon, tumayo kaagad si Zavian. Wala kang mga kwalifikasyon. Umiling si James. Natigilan si Kaina. Ayaw niyang sumuko, kaya sumigaw siya, I can be your pet. Sabi ni T, wala kang qualifications, ulit ni James. Ikaw, galit na galit si Kaina. Alam kong nasaktan kita noon, pero, Kaina, huwag kang maging walang ingat. Sigaw agad ni Irian. Galit na sumugod si Kaina kay James. Base sa mga nauna mong salita, isa na akong 7-star combat powerhouse. Makakaalis na ako sa Ying World. Natigilan si James. Napagtanto niyang hinihintay niya iyon. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Hador at sinabing, James, isama mo siya. Oras na para makita niya ang mundo. Tama siya. Lumapit si Irian para mamagitan sa sitwasyon. Wala siya sa listahan ng mga kontratang pinirmahan namin sa Tai Chi. Pagkatapos mong umalis dito, maaari kang magkaroon ng karagdagang katulong. Sinubukan ng dalawang powerhouse mula sa Ying World na kumbansihin si James para kay Kaina. Kung hindi pa rin pumayag si James, hindi tama. Kaya napatingin siya kay Kaina. Gumalaw ang kanyang mga mata. Dalawang sinag ng itim at puting liwanag ang bumungad sa mga mata ni Kaina. Sa sandaling iyon, kinilig si Kaina. Ang liwanag ay kumislap at naging isang magandang paboril. Nagbago siya pabalik sa kanyang bestial form. Pagkatapos, naging sinag ng liwanag si Kaina at pumasok sa katawan ni James. Habang pinapanood nila ang nangyari, lahat ng nabubuhay na nilalang na naruroon ay natigilan.
Ang isang 7-star combat powerhouse ay naging isang alagang hayop sa ilalim ng pangyayari na hindi man lang ginalaw ni James. Nakakakilabot. Sige, lahat. Napayuko si James sa lahat ng naroon. Magkikita ulit tayo sa susunod. Walang kailangang magpaalis sa amin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng problema. Pagkatapos noon, kumislap ang katawan ni James at naging 3 sinag ng liwanag. Nagpaputok sila palabas ng Irian Hall. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa Irian Hall ay huminga ng malalim. Kapag bumalik siya, ang pagdanak ng dugo ay mangyayari sa buong Genesis World, sabi ni Irian kay Hador na nakangisi. Hindi siya si Franciscus at hindi rin siya si Clayton. Inilagay ni Hador ang kanyang mga kamay sa likod at huminga ng malalim. Siya si James. Ang kanyang katalinuhan at lakas ay higit sa 2. Siya ay may mas mahaba, mas malawak, at mas malaking hinaharap din. Tapos, naging seryoso siya. Tiningnan niya si Xavian at ang iba pang nabubuhay na nilalang na naroroon. Tandaan mo, wala akong pakialam kung ilang bituin ka. Inisip ko lang kung sino ang mananalo. Ang sino mang matalo ay mapapahamak sa labanan. Kung kayo ay mamatay sa labanan, hahayaan ko kayong muling magkatawang tao at magsimulang muli. Hindi ka na muling magkakatawang tao. Ngayon, gagawa ako ng Otherworld Battlefield. Pumunta at lumaban ngayon. Magre-recruit lang ako ng 10 disipulo, at iyon na. Pagkatapos noon, ikanaway ni Hador ang kanyang kamay. Ang Marcy Ice Combat Form Power ay natipon at naging isang energy ball na naglalabas ng itim na liwanag. Sa sumunod na segundo, muling ikanaway ni Hador ang kanyang kamay. Inihagis niya si Xavian at ang iba pa sa Black Energy Ball. Nang makita ang eksenang ito, nabalisa si Irian. Sir Hador, kung gagawin mo ito, ang pinili ng landas. Bagaman pinapahalagahan ni James ang pagkakaibigan, siya ay isang pragmatista. Pinutol ni Hador si Irian. Para maging kaibigan niya, hindi sapat ang pagkakaroon ng matuwid na espiritu. Ang isa ay dapat magkaroon ng lakas ng loob na ipagsapalaran ang kanyang buhay at ang kakayahang walisin ang isang hukbo. Nawalan ng masabi si Irian. Matapos maging 3 sinag ng liwanag na kulay abo, itim, at puti si James at lumabas sa rehiyon ng Jert, agad siyang naging pangunahing sarili. Sumulyap sa pasukan ng Ying World sa Jert region, naglabas siya ng isa pang kapangyarihan ng kulay abo, itim, at puti. Agad niyang na-activate muli ang Chaos Hongrome Formation. Ito ang huling Nagel iligtas buhay na kayamanan ng Ying World. Sa kanyang kapangyarihan ng 5th Zyklon rank, mas malakas ang depensa at lakas. Kahit na ang isang powerhouse sa 7th Zyklon ay mahihirapang pumasok. Kasabay nito, ginamit ni James ang Terrace Astride Step upang bumaril sa langit. Pumunta siya sa Cultivation Suppressing Formation sa Ying World at nagpatuloy sa pagpapalakas nito. Gayunpaman, ang pag-alis sa paghihigpit sa pagsugpo sa paglilinang ay nag-alis ng sumpa ng unang kapigatian ng Years 1 Zyklon rank para sa lahat ng nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo. Nang marating niya ang hangganan ng pasukan ng madilim na mundo, isinaaktibo niya ang kanyang supernatural power at pinalakas ang porma sayon na nagpo-protekta sa Dark World. Hindi lamang niya pinalaki ang kapangyarihan nito sa pagtatanggol, ngunit nagtanim din siya ng hindi mabilang na historical great curses at misteryosong mga paghihigpit. Sa sandaling inatake ang porma sayon, habang nagsasagawa ng depensa, ay activate nito ang mga sumpa at mahiwagang paghihigpit. Sasalakayin nito ang umaatake ng kritikal. Matapos gawin ang lahat ng iyon, si James ay naging isang gwapong medyo may edad na. Lumabas siya sa formation at nagpakita sa Demon Dungeon sa ilalim ng kontrol ng Skynet. Samantala, sa Demon Dungeon, wala na doon si Quattro at ang iba pa. Sila ay pinalitan ng lahat ng uri ng mga buhay na nilalang na Nagel inang ng Genesis Power. Nang gamitin ni James ang kanyang Zen para i-scan ang lugar, napagtanto niya na 12-dosenang mga sekta ang naitatag dito. Mayroong milyon-milyong mga alagad sa ilalim nila. Ang lahat ay nanatiling pareho, ngunit ang mga tao ay nagbago. Sa pagtingin sa pamilyar na kapaligiran, nakita ni James na hindi ito pamilyar. Nang tumuntong siya sa lugar na ito noong nakaraan, umasa siya sa katayuan ni Truett. Nakakuha siya ng isang lugar na matutuluyan para sa mga nabubuhay na nilalang na lumabas sa madilim na mundo.
Ngayon, ang lugar na ito ay bahagi ng Genesis World. Sino ka? Sa oras na ito, isang hindi pala kaibigang boses ang nagmula sa likuran. Natigilan si James. Lumingon siya at nakita niya ang isang nasa katanghaliang buhay na nilalang na nakasuot ng asul na damit na may dalang mahabang espada. Nakatitig sa kanya ang lalaki. Sa likod niya ay dose-dosenang mga nabubuhay na nilalang sa parehong damit. Nasa paligid sila ng Ninth Tribulation ng Yerswan-Dale rank. Nakangiting sabi ni James, "I came here by accident." Lumipad ang mga buhay na nilalang sa likuran niya at pinalibutan si James. Nang makita ang dose-dosenang mga nabubuhay na nilalang na naglabas ng murderous energy sa paligid niya, nakita ni James na nakakatawa ito at nakaramdam ng galit sa parehong oras. Sa una, naisip niya na kung babaguhin niya ang kanyang hitsura sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at itinago ang aura ng kanyang 5th Zyklon rank, magiging mas malinaw ang kanyang karanasan sa labas. Hindi niya inaasahan na makakaaway siya sa sandaling umalis siya sa void ni Yin. Nang makitang hindi natatakot si James, ang nasa katanghaliang buhay na nilalang na nakasuot ng asul na roba ay galit na sumigaw, "Dapat kang sumuko ngayon, kung hindi, ikaw ay malipol." Natawa si James at napabuntong hininga. Kung hindi ka tinuruan ng mabuti mula sa murang edad, hindi ka lang mawawalan ng dila, kundi mawawalan ka pa ng buhay. Sumigaw ang nasa katanghaliang buhay, "Shut up! Kung papatayin natin ang isang dark demon, magkakaroon ng merito ang ating sekta. Makakakuha tayo ng 10 Tai Chi elixir. Alam mo ba kung ano ang dapat nating gawin? Patayin siya." Sabay-sabay na sumigaw ang dose-dosenang mga nabubuhay na nilalang ng Yggdrasil sect na nakapalibot kay James. Nang makita kung gaano sila kamangmang at walang takot, walang magawa si James na umiling. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang sinag ng itim at puting liwanag ang natipon sa kawalan. Ito ay naging Lucille. Nang makita iyon, nanlaki ang mga mata ng mga nabubuhay na nilalang na handang umatake kay James. Lalo na ang mga lalaking nabubuhay na nilalang. Nagliwanag ang kanilang mga mata. Hindi ko alam na may kaakit-akit na babaeng nabubuhay sa gitna ng dark demons. Napangiti ang nasa katanghaliang nilalang na may asul na damit sa harapan at sinabing, "Narito ang aming kaligayahan." Tandaan na patayin ang lalaking nabubuhay na nilalang na ito. Kung tungkol sa babaeng nabubuhay, kailangan mong hulihin siya ng buhay. Matagal-tagal na rin simula nang makita natin ang napakahusay na babae. Tapos, tumawa ng masama ang mga buhay na nilalang sa paligid nina James at Lucille. Ngumiti si James at sinabi kay Lucille, "Bukod sa pinuno, hahayaan kitang sanayin ang iyong mga kasanayan sa iba pang mga nilalang." Ayos lang ba iyon? Hindi sumagot si Lucille. Sa halip, ikanaway niya ang kanyang kamay. Isang itim na maikling espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Nang makita iyon, ang mga buhay na nilalang ng Yggdrasil sect ay tumawa ng sarkastikong. Medyo fierce siya. Ang dark demons ay palaging napakatigas ng ulo. Buti naman mabangis siya. Naiinip na kami sa mga malumanay. Mas masaya kung mahihirapan sila. Mag-away tayo. Hindi na tayo makapaghintay. Ano ang iyong cultivation rank? Hindi ko masabi. Ipinapayo ko sa iyo na itigil ang iyong walang kwentang pakikibaka. Maging malumanay ka. Ang ganda niya. Kung nasaktan siya, huli na ang taong nanakit sa kanya. 2/3. Nang marinig ni Lucille ang kanilang masasamang salita at sigawan, dumilim ang kanyang mukha. Ang itim na maikling espada sa kanyang kamay ay naging isang nakakatakot na itim na sword light. Binitawan nito ang kamay niya at naging dose-dosenang itim na sword lights. Sa susunod na segundo, ang mga buhay na nilalang ay nakakita ng isang itim na liwanag na kumikislap. Pagkatapos, nakaramdam sila ng panlalamig sa kanilang lalamunan. Basura. Iniluwan ni Lucille ang salitang ito. Maya-maya, isa sa mga lalaking nabubuhay na nilalang ng Yggdrasil sect ang humawak sa kanyang lalamunan at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kawalan ng paniwala, sinabi niya, "Paano mo nagagawang pumatay ng mga tao sa ganitong paraan?" Pagkatapos, bumulwak ang dugo mula sa kanyang lalamunan. Pagkatapos noon ay sumabog ang kanyang katawan. Ang kanyang laman at dugo ay nahulog mula sa langit. Tumakbo sila sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, sa sandaling lumipad sila, isa-isa silang sumabog sa langit. Kahit saan ay nabahiran ng dugo.
Nagkaroon ng laman sa lahat ng lugar. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Sa sandaling ito, natigilan ang nasa harap na nasa katanghaliang gulang. Sa sobrang gulat niya ay nakalimutan niyang tumakas. Ngumiti si James at nag-thumbs up kay Lucille. Tulad ng inaasahan mula sa alagad ni Clayton. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Walang reaksyon. Itinaas niya ang kamay at hinayla siya pataas. Sa sumunod na segundo, napasigaw sa takot ang nasa katanghaliang buhay na nilalang na nakasuot ng asol na damit. Huwag mo akong papatayin. Pakiusap ko. Pasensya na po. Inaamin ko ang aking mga pagkakamali. Kaya kung maging alipin mo. Ako, smack. Sinampal ni Lucille sa mukha ang nasa katanghaliang buhay na naging dahilan ng pagkahimatay ng huli. Walang imek, nilaybot ni James ang kanyang mga mata. Lucille, babae ka. Paano ka naging brutal? Ngumuso si Lucille. Pagkatapos, habang kinakaladkad ang walang malay na nilalang, napahiga siya sa lupa. Walang pag-aalinlangan, sinaksak niya ang binti ng buhay na nilalang gamit ang itim na maikling espada. Napasigaw at nagising ang middle-aged living being dahil sa sakit. Nang makita iyon, mapait na ngumiti si James at bumagsak sa lupa. Sa likod ng kanyang mga kamay, tumingin siya sa buhay na nilalang. Isa 2011 tanungin ka pa. Anong pangalan mo? Ako si Yadi Larson. Ang nasa katanghaliang gulang na buhay na nilalang ay naging malinis kaagad. Ako ay nasa itaas na baitang Yereswan-Dale ranks 9th Tribulation. Ako ang ikalimang elder ng Yggdrasil sect. Ang pinuno ng sekta namin ay si Perthicus Walt. Nasa quasi-Declan rank siya. Teka. Pinutol siya ni James. Sino ulit ang sect leader mo? Perthicus Walt. Sabik na sabi ni Yadi, Sir, shut up. Pinutol na naman siya ni James. Tapos, tumingin siya kay Lucille. Narinig mo ba siya? Tumango si Lucille. Hindi niya inaasahan ni James na magtatago ang pinuno ng Mount Marty alis ng Timea sect kapag may nangyari. Isa siyang duwag. Paano siya lumikha ng isang sekta at umabot sa quasi-Declan rank? Sa isiping iyon, hinayla ni Lucille si Yadi na sumisigaw. Nasaan siya? Sumuko na si Yadi na lumaban. Nagmamadali siyang sumagot, nasa Yggdrasil sect siya. Dalhin mo kami dyan, sabi ni James habang nasa likod ang mga kamay. Pagkatapos, hinawakan ni Lucille si Yadi at lumipad sa langit. Ginamit ni James ang terrace astride step at sinundan sila. Sa isang kisap mata, sila ay lumitaw sa isang hindi pamilyar na kawalan. Sa ibaba nila ay isang sekta na binuo ng daan-daang universo. Hindi kalakihan ng sukat, ngunit masigla ang loob. Kasalukuyan silang nakikipaglaban sa mga hayop. Gayunpaman, ang mga core na nakuha nila mula sa mga hayop ay hindi sa kanila. Kinuha sila ng mga tagamasid na may mas mataas na ranggo ng paglilinang. Kung ang mga tagamasid ay hindi nasisiyahan sa isang core, papatayin nila ang mga alipin. May nakita si James na pamilyar. Ito ang punong tanggapan ng Yggdrasil sect, nahihiyang sabi ni Yadi. Kumunot ang noo ni James. Iniskan niya ang katawan ng pamilyar na nilalang gamit ang kanyang zen. Tapos, bamantong hininga siya. Sino ang nakita mo? Biglang tanong ni Lucille. Isang kakilala. Sabi ni James, buti na lang medyo naghihirap siya. Nang lumapag sina James at Lucille, napalibutan sila ng 12-dosenang powerhouse sa 9th Tribulation ng Yereswan-Dale rank. Nang makita iyon, mabilis na ikanaway ni Yadi ang kanyang mga kamay. Huwag po sanang intindihin ito. Ang dalawang ito ay si Mr. Mga kaibigan ni Walt. Sa oras na ito, isang magandang babaeng powerhouse ang lumapit. Yadi, tinatakot ka ba nila? Nang marinig iyon, nagulat si Yadi. Sa kabilang banda, napatitig si James sa babaeng powerhouse na nagsasalita. Nagulat siya dahil kamukha ni Layla ang babaeng powerhouse. Sa ilalim ng pagtulak ni Lucille, sinabi ni Yadi, Law Enforcement Elder, mali ang pagkakaintindi mo dito. Sabi ko na sila Mr. Mga kaibigan ni Walt. Nang marinig ni James na ang powerhouse ay ang Law Enforcement Elder, halos matamba siya sa lupa sa gulat. Parang may soft spot si Perthicus kay Layla. Hindi lamang siya lumikha ng isang babaeng powerhouse na kamukhang-kamukha ni Layla, ngunit binigyan din niya siya ng parehong posisyon bilang Layla sa Timea sect.
Sa pagkakataong ito, bumantong hininga ang babaeng powerhouse na kamukha ni Layla. Sa tingin mo ba may makakakilala kay Mr. Walt? Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Nang marinig iyon, walang magawang tumingin si Yadi kina James at Lucille. Alam niya kung gaano kalakas ang dalawa gaya ng naranasan niya ito kanina. Nasa tuktok sila ng Ninth Tribulation ng Years One Dale rank. Gayunpaman, hindi niya alam ang kanilang mga pangalan. Hindi rin siya naglakas loob na magtanong. Napatingin si Lucille sa babaeng kapangyarihan. Ikaw ba si Layla? Nang marinig iyon ng babaeng powerhouse, nagulat siya. Kilala mo si Layla? Oo naman. Masungit na sabi ni Lucille, sabihin mo kay Perthicus na magkita kami ngayon. Kung hindi, sisirain natin ang kanyang sekta. Ang kanyang mga salita ay pumukaw ng hindi pagkakaunawaan. Kaya, ang 12-12 ng mga powerhouse sa tuktok ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation ay naglabas ng kanilang mga armas. Samantala, ang babaeng powerhouse na kamukha ni Layla ay nakapikit. Kung sino man ang maglakas loob na humarap kay Mr. Dapat mamatay si Walt sa kanyang unang pangalan. Pagkatapos, isang gintong letigo ang lumitaw sa kanyang kamay. Lumuhad ka at humingi agad ng tawad. Kung hindi, papatayin ka. Tapos ka na bang magpakitang gilas? Inis na sinabi ni James, pumunta ka at mag-ulat kay Perthicus. Sabihin mo sa kanya na si Mr. Dumating si Caden para makita siya at kailangan niyang tuparin ang dating taya. Dahil doon, naging mabigat ang kapaligiran. Naikuyom ng babaeng powerhouse na nangunguna ang kanyang mga kamao. Pinahihiya mo ba ang aming pinuno ng sekta? Gaano kahirap? Bumantong hininga si James at ikanaway ang kamay. Sa sandaling iyon, isang tatlong kulay na kapangyarihan ng kulay abo, itim, at puti ang lumabas. Sinabayan pa ito ng bugzo ng nakakatakot na galit wind. Kaagad, ang babaeng powerhouse at ang 12-12 ng powerhouse sa tuktok ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation ay lumipad palayo. Nang makita iyon, nanlaki ang mga mata ni Yadi. Sa sobrang gulat niya ay hindi na siya nakahinga. Nakakakilabot. Perthicus, sigaw ni James, nandito ako para makita ka. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa loob. Ito ay naging isang matanda sa isang asul na damit na may puting buhok sa kawalan. Sino ang nangangahas na lipulin ang aking sekta? Naghahanap ka ng kamatayan. Parang nagtatanong kung bakit nagpakita pa rin siya sa sobrang edad niya. Nagulat, hindi na siya umarte ng prestihiyoso. Dama pa siya sa lupa. Nagbago na si James sa isang medyo may edad na, kaya hindi siya makilala ni Perthicus. Gayunpaman, pamilyar sa kanya si Lucille. Ikaw, napatingin si Perthicus kay Lucille. Ang kanyang ekspresyon ay naging gulat na gulat. Lucille, buhay ka. Pinilit ni Lucille ang kanyang dila. Hindi ka pa namatay. Paano ako mamamatay bago ka? Tumawa si Perthicus. Napakabuti at nandito ka. Sa pagtingin sa kung paano nawala ang cool ni Perthicus, nataranta si Yadi. Hindi niya inaasahan na ang makapangyarihang Yggdrasil sex leader na mahirap makilala at dapat maging banal ay magkakaroon ng ganoon kasayahang ekspresyon. Kaibigan ba talaga ang dalawa ni Perthicus? Kasabay nito, gumaan ang pakiramdam ni Yadi. Sa kabutihang palad, ang dalawa ay makapangyarihan ngunit mapagmahal. Kung ngayon lang nila siya pinatay, mas malala ang kalalabasan nito kaysa ngayon. Itinapon ni Lucille si Yadi. Napatingin siya sa masayang Perthicus. Maganda ang buhay mo. Hindi ka na master ng Mount Marty alis ng Timea sect, ngunit nakapagtatag ka na ng sarili mong sekta. Buntong hininga. Tigilan mo na ang pag-uusap tungkol dyan. Umiling si Perthicus. Mahabang kwento. Tapos, tumingin siya kay Yadi. Ikaw ba ay alagad ng aking sekta? Mabilis na lumuhad si Yadi sa lupa. Ako ang ikalimang elder ng Yggdrasil sect. Pagbati, Mr. Walt. Hindi kita kilala. Get lost, iritadong sabi ni Perthicus. Agad namang gumaan ang pakiramdam ni Yadi. Nang bumangon, sinulyapan niya si Lucille. Hindi siya pwedeng umalis. Sa pagkakataong ito, nagtaas ng kamay si James. Isang misteryosong kapangyarihan ang nagbuklod kay Yadi dito. Walang reaksyon si Lucille habang pinagmamasdan ang mga kilos ni James. Sa kabilang banda, namangha si Perthicus. Ito ay ang iyong ama. Napatingin si James kay Perthicus.
Dahil doon ay nagdilim ang mukha ni Perthicus. Paano mo nasabi ang ganoong bagay, Anne? Gusto mo ba akong bugbugin? Pinutol siya ni James. Nang makitang mag-aaway na ang dalawa, sinabi ni Lucille, Mr. Walt, pwede ba tayong mag-usap dito? Natigilan si Perthicus. Tumango siya. Oo naman. Ito ang aking lupain. Tapos, tumingin siya kay James. But this guy. Hindi siya pinansin ni James. Sa likod ng kanyang mga kamay, diretso siyang pumasok sa Yggdrasil Palace. Napakawalang galang. Biglang nagalit si Perthicus. Siya ay isang taong kilala mo. Pag-uusapan natin sa loob. Kinilig si Perthicus. Pakiramdam niya ay may kakaiba. Gayunpaman, ginawa pa rin niya ang itinuro ni Lucille. Naglagay siya ng libo-libong soundproof barrier sa paligid ng palasyo bago pumasok sa palasyo. Si James ay nasa Yggdrasil Palace. Nakatitig siya sa isang painting. Ang pagpipinta ay ang eksena nina James, Lucille, Perthicus, Zavian, Stephen at Truett noong labanan laban kay Woodrow noong sila ay nasa Timaeus sect. Ang mas kakaiba ay kung ang isang bakas ng kapangyarihan ay itinurok sa pagpipinta, ang eksena ng labanan ay magiging buhay. Nakakakilabot. Hoy, sino ang nagpaalam sa iyo na hawakan ang painting na ito? Ang galit na dagandong ni Perthicus ay nanggaling sa likuran ni James. Sa sumunod na segundo, napunta kay James ang nakakatakot niyang aura. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni James. Sa sandaling hawakan siya nito, tumalbog ito pabalik. Sa malakas na boom, napaatras si Perthicus sa pamamagitan ng kanyang aura. Sabay tumalsik ng dugo. Tapos, hindi makapaniwalang tumingin siya kay James. Natigilan siya. Sino ang bastos na lalaking ito? Paano niya na-rebound ang aura ng isang powerhouse sa quasi-declone rank? Higit sa lahat, hindi man lang kumikibo ang lalaking ito, gayunpaman ay ginawa niya ang ganoong bagay. Kung gagawa siya ng hakbang, gaano siya katikot? Sa isiping iyon, napahawak si Perthicus sa kanyang dibdib at tumingin kay Lucille. Sino siya? Nanatiling tahimik si Lucille. Mr. Walt, biglang sabi ni James, napakahalaga ba sa iyo ng painting na ito? Namula ang mukha ni Perthicus. Aaminin ko na mas malakas ka sa akin, pero kung gusto mong ipahiya ang sekta ko, bago pa siya matapos magsalita, inabot ni James at binuksan ang secret compartment sa likod ng painting. Sa isang segundo, lumipad ang 3 plato ng libingan at lumitaw sa harap ni James. Huwag mong hawakan ang gamit ko. Galit na galit si Perthicus nang makita niya ito. Nang susugod na sana siya ay pinigilan siya ni Lucille. Galit na sinabi ni Perthicus, Lucille, tinanggap kita dahil kaibigan kita. I didn't allow you guys to be so. Hindi na niya naituloy ang pagsasalita dahil tinitigan siya ni Lucille na may komplikadong ekspresyon. Parang may walang katapusang kwento siya. Sa isang iglap, nabunutan ang puso ni Perthicus. Agad siyang natahimik. Ibaba mo ang mga gamit ko. Pinaganya niya ang chaos in niyang eyes. Sabay-sabay, nakita niya ang kaluluwa ni Perthicus. Pagkatapos, naiintindihan niya ang lahat. Noon, nagapoy ng labanan ang kasal nina Truett at Zitlali. Pagkatapos ng labanan ng mga powerhouse, nagbago ang buong Genesis world.